Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod today. Today is August 25, 2026 at tayo ngayon papunta dyan sa may Max Restaurant dito sa Shaw Boulevard. Shaw Boulevard, dito yan sa may Bagong Silang Mandaluyong at dadalhin po natin sa Asiana Avenue, Tambo Paranaque. Sa may Soleri po yan, Tambo Paranaque. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakakuha na po natin sila. Nag-i-import ng sasakyan, pero bilang registered owner, kailangan niyang ipaliwanag kung paano napasa kanya ang sasakyan. Na bahagi ng tracing kung sino-sino ang may pananalitan sa naiposlit na sports car. Nakatakdang kumbiskahin ng BOC ang sasakyan at lalong ipasubasta sakaling mapasailalim na sa pagkamay-ari ng pamahalaan. Kahit pa sabihin natin na ang kiniklaim ni Mr. Rocky ay siya ay buyer in good faith, no? Pero hindi mo nagbabago ang karakter ng sasakyan na ito pa rin po ay isang smuggled item kung kaya tayo ay nagpapaalala na maging maingat din sa ating mga pinagbibilhan, sa ating mga pinagkakatiwalaang mga dealerships. Pinagulaanan ng Meralco ang sinasabing tumaas ang bill sa kuryente ng ilang customer matapos palitan ang kanilang metro. Sinabi sa DCMM ni Meralco South Business Area Head Menrado Raras Jr. na posibleng tumaas ang bill ng ilang customer dahil sa tinatawag na Service Irregularity Bill o kuryenteng nagamit pero hindi rumehistro sa metro. Kadalasan anyang dahil ito sa tampering o pinakialaman ng metro o dahil sa mga iligal na koneksyong tinatawag na jumper. Dagdag ni Raras, karaniwang nadidiscover ito ng Meralco sa routine inspection, gayon din sa anonymous tip. Dahil nang iginiit ng Energy Regulatory Commission na ang komisyon lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang metro. Yan yung tinatawag nating Service Irregularity Bill o tinatawag naming Differential Bill. Ito ay singil na kuryenteng nagamit, ngunit hindi rumihistro sa metro o hindi ito nabayaran dahil sa mga irregularidad. Kung ginagawa ng Meralco, sinisingil lang natin yung dapat na ang konsumo mo way back na up to 60 millifunds or kung ano man yung informasyon na meron kami. Mahigit 200 kilo ng mishandled na frozen meat products ang kinumpiska ng mga otoridad sa Pasay City Public Market. Kabilang dito ang mga frozen na karneng baboy, baka at manok na tinatayan nagkakahalaga ng 80,000 piso. Ayon sa National Meat Inspection Service, walang maayos na pasilidad ng ilang mga stall sa palengke gaya ng mga freezer at chiller at hindi rin maayos ang handling ng mga karne na lantad sa kontaminasyon. Babala ng otoridad, maharap sa hanggang 1 taong pagkakabilanggo at multa ng hanggang 1 milyon piso ang mga mapatutunayang maliwabag sa regulasyon ng pamahalaan. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Isinalang na sa direct examination ng prosecution ang ikalawang hostile witness na si OVP Assistant Secretary Lemuel Antonio ngayong ika-18 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
Yes, Jeff, dati nagtrabaho si Ortonio sa Davao City Government kung saan alkalde pa lamang si Bibi Duterte at nagtatrabaho o nagtrabaho pa rin sa ilalim ng pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga nais mapatunayan ng prosekusyon sa pamamagitan ng testimonya ni Ortonio na ang kalahating bilyon sa confidential funds ng OVP ay hindi ginamit para sa legitimate o tunay nitong gamit. Nais ding maipakita ng prosecution na ang mga paliwanag sa paggamit ng confidential funds ay isang siyang o walang katotohanan. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Maylin Dina Gracia, pabago-bago ang paliwanag at walang dokumento o detalye para suportahan ito. Mga kagay na tinawag ng defense sa conclusion of fact at sinabing pang soundbite lamang ang mga sinabi ng private prosecutor. Sa direct examination, pinumpirma ni Ortonio na walang confidential funds ang OVP sa ilalim ng pamumuno ni dating Vice President Lenny Robredo. Kaya naman humingi ng OVP sa ilalim ni Bibi Duterte ng confidential funds sa Department of Budget and Management o DBM sa pamamagitan ng isang liham. Pinumpirma rin niya na sa liham ngayon ay wala pa silang physical and financial plan na inattach maging kahit anong supporting documents sa harap ng kanilang request para sa confidential funds. Ito ay sinumite lamang din 20 araw matapos silang mag-request sa DBM ng confidential funds. Sa gitna naman ng direct examination ay napansin ng presiding officer na magkaiba ang firma ng Vice Presidente sa magkaibang dokumento, pero kinumpirma naman ito ni Ortonio na ito yung parehong ganda ni Vice Duterte. Samantala, ang Jeff, kanina umikot din yung pagtatanong ng prosekusyon sa mga disbursement voucher, financial plan at iba pang mababalik naman ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte mamayang 12:45 ng tanghali. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pinag-aaralan na ng prosecution team kung dapat ipatawag sa witness stand ang dating security officer ni Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Lachica. Sa impeachment trial kahapon, ilang beses nabanggit ng hostile witness na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang pangalan ni Lachica na umano'y tumanggap ng 500 million pesos na confidential funds kahit hindi ito accountable officer. Sabi sa DCMM ni Counsel for the Prosecutors Attorney Benjamin Tolosa Jr., ikinukonsidera nila kung kailangan pa ang testimonya nila Chica o sapat na ang mga naunang impormasyon mula kay Acosta dahil sa mga legal na implikasyon bilang hostile witness. Sa rule, you don't present a hostile witness unless it is absolutely necessary because it has inherent risk considering what Ms. Acosta has stated so far about him, no? Pwede siya mga subject to personal liability. So, syempre, malaking chance na to save himself, baka mag-lie siya, or he will just stonewall, sasabihin lang niya, I won't answer that because of my right against self-incrimination. Para sa grupong Bantay Senado, hindi maikakaila ang dami ng red flags na magpapatunay sa manumalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ng pagtestigo ni dating OVP Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinabi sa DCMM ni Bantay Senado Convener Dr. Gary Ador Junicio na kahit pistulang dekahon at paulit-ulit ang sagot ni Acosta sa paglilitis, malinaw na ang lahat ng kanilang kilos ay may kompas ng pangalawang pagulo. Kapansin-pansin din anyang nawala na ang conscience of discipline sa ilang kawani ng gobyerno na walang pakundangan sa paggasta ng pera ng taong bayan. At the end of the day, huhusgahan po natin ang ating Vice President hindi po sa mga controversial, kundi po sa ebidensya. Sana hindi po maulit. We'll make sure that after the trial, we will learn and guide our voters at facilitate the voting po ng mga taong hindi na po lalabag sa ating konstitusyon para hindi na tayo mapupulis sa ganitong impeachment trial/drama. At susunod, National Commission of Senior Citizens inatikos na sa pagkakaantala ng benepisyo sa mga senior citizens. At 13 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Maynila. Tutok lang dito sa Headline ngayon. Headline ngayon sa AM DCMM. Lahat ng
sa Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DCMM Radio Patrol sa Estresa at DCMM Tele Radio. Magpapasikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon sa kanya ng mga nagsasagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DCMM Radio Patrol sa Estresa at DCMM Tele Radio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DCMM, Radio Patrol sa Estresa at DCMM Tele Radio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin Erchico. Patuloy na impeachment trial ngayong araw, Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff, Assistant Secretary Samuel Ortonio. Kinumpirmang si Vice President Sara Duterte ang humiling sa Department of Budget and Management ng confidential funds patungkol noong 2022. Alad ng confidential funds, mismo ang Vice Presidente rin umano ang tumukoy. Naging may international name na South Air na dating baging Owen posibleng pagkakasakay ng habagat ay sumabas na ng Philippine Area of Responsibility o sibilidad na pumasok sa maritime na pagbagyo with international name na Sunny hindi pa rin inaalis ng agad. Pagkakipital sa pangasiwa ng Department of Health, magdaragdag ng kapasidad para matutunan ang pagdami ng mga pasyente may leptospirosis. Metro Manila umaabot na sa 600 pesos kada kilo dahil sa epekto ng mga nakalipas na pagkakas. Visayas Street muling isa sa ilalim sa red alert mamayang hapon dahil sa manipis pa rin supply ng kuryente. Regulasyon na maligpit sa mga social media app nais na Education Secretary Sonny Andara na maipatupad upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata online. Pagbuo ng National Parent Council, isinusulong sa gitna ng mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Kailangan ng kaligtasan puso sa patuloy ang pagkakalitan sa barangay at sa mga permanenteng pagpapahaba sa 5 taon ng destiny ng barangay at susunod ng panukalang pagpapalitan ng eleksyon. Huli ng kampo ni Congressman James Jojo ang naibasura kaso na laban sa kanya kaugnay ng manumalyang flooding project hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Lord Love, yung apoy ng kapus, lalaro. Walang pinoprotektahan. Inyong napakinggan ang Super Balita sa Tanghali. Nationwide! Hatid sa inyo ng Super Radio DCWB at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Super Balita sa Tanghali. Nationwide! DCWB. Balita totoo.
Counsel for the prosecution wants to establish that, as stated in the offer, that the explanations for the expenses in relation to confidential funds, she used the word sham, that they were prepared before, they even requested for it, and that it's almost all the same, involving the same amounts and consumed the entire amount. Which I'm sure you're not willing to stipulate at this point, counsel. We're not going to stipulate on that, Your Honor, but Even if I were in your position, I won't. yes, Your Honor. But just to put it on record, Your Honor, the witness already stated that he had no participation in the execution of certain documents like the PFP and the accomplishment reports. And yet, he has been questioned about those documents, including his interpretation thereof. So, Your Honor, During the lull, if I may, counsel, during the lull, some senator judges were also discussing and talking. I think most, if not all, attorney may get the point that you have been trying to drive at in relation to the liquidation report, the PFP, with the exception of the disbursement voucher that Mr. Ortonio signed. That while he is aware of them, he had no part in its preparation. And indeed, you have been using this witness to read some of the contents of the documents, albeit the document should speak for itself, but we do get that point. Kindly proceed to the other purposes of your offer. I believe there are about 2 or 3 more that you have not yet established through this witness. Because insofar as that is concerned, I think the senator judges get the point that you're driving at. You want to prove through this witness in the documents, supposedly, that the items in the liquidation report are almost the same with some variations, that the amounts are almost the same, that the totals are the same with some variations as well, and that the plan was prepared on dates before they made the request. Even the 11-day period, I think, the court has already taken notice of that as well, even from the previous witnesses' testimony. So kindly proceed, counsel, and you don't have to skip that part, but kindly abbreviate that part and move on to your other offers that you wish to establish through this witness. Your witness, Ms. Attorney May. thank you, Your Honor. Good afternoon again, Mr. Ortonio. Good afternoon, madam. Earlier, you admitted that in 2022, your request for confidential funds was for 250 million, correct? Yes, for 250 million. And eventually, the amount given was only 125 million, correct? Yes. And yet, in the 2022 accomplishment report, what is reported is that there was still 100% implementation of activities. Tama ho ba? If we will be... Your Honor, please. I'm sorry, counsel. Can the witness be shown the document, Your Honor? Yes, Sure. assisting counsels have been given continuing authority to so approach and show the witness the documents in order to confront the witness with the document. Sorry again, ma'am, the question, ma'am. You reported in that accomplishment report for 2022, inulat nyo na 100% pa rin ang implementation ng projects. Tama ba? Based on the utilization that was submitted and prepared, it indicated 100% implementation. Okay. Ibig sabihin, Sir Tonyo, tama ba? Na there was full implementation of the project gamit ang kalahati ng budget na inyong hiningi. Tama ba? Sorry again, ma'am. There was still full implementation of the activities for half the budget that you requested. If based on the document, 100% for the 125, Okay. Okay. Sige. Punta na tayo ngayon
mismo sumagot sa AOM number 2023-211 dated September 14, 2023. Tama ba? For September 14, 2023 and October 3, 2023. 2023, tama. Okay. Pero, you will confirm na yung mga AOMs na yon address kay Respondent Vice President, attention kay Miss Acosta at Miss Villa del Rey. Tama ba? That's correct. In short, hindi naka-address sa'yo ang mga AOMs na sinagot mo. Tama ba? That's correct. Noong hearing noong November 25, 2024, sinabi mo na wala kang personal na kaalaman sa aktual na paggastos ng confidential funds ng OVP. Tama ba? Yes, ma'am. That's correct. At sa pagkakaalam mo, alam din to ng Vice President. Tama ba? Alam ng Vice President, ma'am, that I do not know of anything. Or that you do not have any personal participation, as you claim, doon sa paggastos ng confidential funds. Yes, ma'am. Ngayon pa man, ikaw ang tinalaga ng Vice President na tumugon sa mga audit observation memoranda na banagit mo. Tama ba? Yes, ma'am. For audit observations, ma'am, is usually either the Assistant Chief of Staff or the Chief of Staff corresponds on behalf of the agency. Okay. Regardless kung may kaalaman, Chief of Staff at Assistant Chief of Staff, yan ang sinasabi mo. As representative of the Naman organization, po, mag-dinner po. Ngayon, ipapakita sa iyo ang mga sulat ng OVP sa COA na may petsyang October 19, 2023, November 30, 2023, April 19, 2024, August 27, 2024. Ito ang mga naging tugon mo Yes po. sa lahat Sure. ng audit observation memoranda ng Commission on Audit. Tama ba? yes, ma'am. Just note, ma'am, that for the three other documents, ma'am, I'm just one of the signatories, ma'am. Yes. But the signatory nonetheless. Yes. Ngayon, sa mga AOMs na issue ng COA sa liquidation ng OVP para sa lahat ng quarters na iyong sinagot, pinuna nito ang mga PSP na isinumite ng OVP dahil hindi nakasaad ang tiyak na confidential activity na paggagamitan ng confidential funds. Tama ba? Based on the AOM, ma'am. Yes. At sa inyo namang sulat to the COA, yung mga sulat na you were confronted with, ipinagtanggol niyo itong PFP na ito. Tama ba? Yes. Sinabi mo na, and I quote, there's no specific guideline on the details of confidential activities to be indicated. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Based on the annexes of the JC. Okay. Now, you mentioned the joint circular. Now, Mr. Ortonio, may I invite you to Article 4.2 of the joint circular, which states, and I quote, all allocations of confidential funds and or intelligence funds shall be supported with a physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, expenses or disbursements pertaining to confidential expenses and intelligence expenses shall be based, end of quote. Sorry, ma'am, what provision again, ma'am? 4.2. 4.2. Okay, ma'am. Yes. At inamin mo na tulad ng pag-amin mo kanina, yung mga PFC na ito na iyong sinumite, sa amin ang isinasal lamang ay yung mga umbrella programs, good governance programs, and
socio-economic delivery programs. Tama ba? Based on the documents that was prepared, ma'am, it fully indicated the umbrella program. Ngunit sinabi niyo na rin na ang dalawang ito ay mga pawang umbrella programs lamang at may kanya-kanyang individual program sa ilalim nito. Tama ba? For the programs, ma'am, that was indicated, I can say, ma'am, that there are specific programs based on the regular funding. But as to the That activities, is not a question, Mr. Antonio. Ang tinatanong ko lamang sa inyo, yung dalawang programs na ito, yung umbrella programs ito, dahil sila ay umbrella programs lamang, meron tong mga particular programs under these umbrella programs. Correct? ma'am, if we are talking about the regular budget, ma'am, yes, there are specific activities under those programs. And even, you would confirm, ikaw din ang nag-submit sa COA ng mga protective intelligence operations reports. Tama ba? Again, ma'am, Protective intelligence operations reports or yung mga PIORs. Di ba? as the I am the designated liaison officer for the confidential funds, ma'am. And yes, I submitted documents, ma'am, in a sealed envelope, ma'am. Yes. When you say documents, those documents include the PIORs. Tama ba? Kasama doon, sinubmit mo yung mga PIORs. Tama ba? Yes, ma'am, in response, as an attachment to the response to the AOM. In fact, and I would assume, binasa mo rin ito mga PIORs na to bago mo ito sinumite. Unfortunately, ma'am, I was not able to read the reports, ma'am, because these are sealed already, ma'am. I submitted the documents only, ma'am, to the COA. Okay. Tinanong mo rin ba, sinabi mo kanina na nakikipag-coordinate ka kay La Chica, or sorry, sa security officer at sa special dispersing officer. Tama ba? Yes, I Tinanong mo ba sa kanila kung ano ang